Ang mundo ng XRP ay patuloy po na nagbabago. Kung dati ay tungkol lang ito sa speculative gains, ngayon ay unti-unti na itong lumilipat tungo sa mas seryosong direksyon. At yan po ay ang institutional settlement infrastructure, on-chain liquidity pools at compliance-ready rails. Sa madaling sasabi, itong sa XRP ay hindi na lang basta crypto para sa trading, kundi isa na po siyang sistema na pwedeng magdala ng tuloy-tuloy na kita at tunay na gamit sa totoong mundo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng bagong direksyon na ito para kay XRP. Ayan, sabi rito, the landscape for XRP is evolving rapidly. No longer is the conversation solely about speculative gains. Instead, we are seeing a concerted shift towards institutional settlement infrastructure, on-chain liquidity pools, and compliance-ready rails that could translate to recurring revenue and utility. Ayan. Ayon po kay Jasmine Cooper ng Ripple Labs at sa komentaryo po ni Andrew D. Vilbis, nakikita nila ang malaking pagbabago sa galaw ni XRP. Ang sentro ng bagong direksyon ay ang pagbuo ng professional market makers na makikipagtulungan sa mga regular na users para palakasin po ang liquidity. Ibig pong sabihin na habang lumalawak po ang sistema, kailangan ng parehong institutional support at community participation para mapanatiling buhay at maayos po ang market na XRP. Kapag nangyari po ito, tataas ang tiwala ng mga malalaking kumpanya at posibleng mas maraming large value transactions ang dumaan sa XRP Ledger or XRPL. Kaya kung magpapatuloy po ang ganitong trend, malaki ang posibilidad na magkaroon ng sustained upward movement sa presyo ng XRP dahil po sa mas malawak na paggamit nito. Ngayon ay paano naman po gumagana ang hybrid model ng XRPL? Sabi rito, Cooper emphasizes the importance of professional market makers engaging alongside user-provided liquidity. Amplified by KYC-compliant pools, the goal is to channel large value flows through the XRPL ledger. Ayan. Isa raw po sa mga pinaka-exciting na bahagi ng system na XRP ay ang hybrid model nito. Pinagsasama po nito ang Automated Market Maker or AMM at ang Order Book System. Ayon po kay Cooper, bawat transaction ay otomatikong pinipili ng sistema kung saan makakakuha ng mas magandang presyo sa AMM ba or sa order book. Ang ganito pong kombinasyon ay hindi lang makabago kundi strategic para sa mga institutional traders na laging naghahanap ng best execution, minimal slippage at malalim na liquidity. Sa ganito pong setup, mas nagiging competitive sa XRP kumpara sa ibang crypto. Kaya posible pong magdulot ito ng dagdag na buying pressure sa market habang tumataas ang demand. Sunod na tanong ay ano po ang bagong revenue model? Yan, bagong revenue model ng XRP. Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay the ledger decides whether an AMM pool or the traditional order book provides superior pricing. This hybrid routing is tailored for institutional style flow where best execution, minimal slippage, and liquidity depth matters. Yan. Habang lumalaki daw po ang paggamit ng XRP sa corporate, treasury at cross-border transactions, mas dumadami rin ang micro fees na nakokolekta po sa bawat settlement. Ibig sabihin, bawat galaw ng pera ay nagdadagdag po ng maliit ngunit tuloy-tuloy na kita sa ecosystem. Ayon po kay Cooper, hindi ito nakabase sa mga yield farm na gimmicks, kundi sa organic growth. Kapag tumagal po, ito ang magbibigay ng tunay na value sa token at mas matatag na ecosystem. Ang epekto po nito sa market ay maaring maging long-term bullish
dahil tumataas po ang gamit na XRP bilang liquidity rail at saka settlement asset. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga sa mga investors para po sa atin bilang mga investors? Yan, sabi po rito ay trillions in value could be routed through permissioned XRPL domains. Each settlement generates micro fees and enriches the ecosystem. Ayan. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malinaw po na nagbabago ang kwento ng XRP. Hindi na lang ito tungkol sa hype o speculation kundi sa real-world utility. Kung magtagumpay po ang XRPL bilang pangunahing daanan ng tokenized dollars at institutional pools, tataas po ang demand kay XRP at posibleng magdulot ng matatag na pag-angat sa presyo nito. Ang mga dapat pong bantayan ay ang kanyang total value lock sa XRPL AMMs, institutional volume flows at settlement fees, sapagkat ang mga ito ang magiging batayan kung gaano po kalalim ang adoption na XRP sa mga darating na buwan. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay para po sa akin malinaw na si XRP po ay papunta sa mas matatag na direksyon. Hindi na lang po siya simpleng crypto para sa trading, kundi isa na siyang mahalagang bahagi ng global financial network. Habang dumarami po ang institutional participation at tumitibay ang infrastructure ng XRPL, mas lumalakas din po ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagtaas ng kanyang halaga sa market. Kaya sa madaling sabi, ang kwento po ni XRP ay hindi na kung kailan, kundi nagsisimula na ngayon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.